Hindi ko po alam anong mga options ngayon kasi pag siguradong umuwi ako dyan ngayon, sa kasalukuyang nangyayari po ay may possibility po talaga na mangyayari yung ginawa nila kay Brother June Abines, na a-applyan nila ng cyber warrant, gagawan ka ng mga kaso para sikilin at supilin ka to the point na lalabagin ang mga individual constitutional rights mo at wala ka matatakbuhan kasi takot ang lahat sa kanila. Padala na naman si Tory ng mga 12 policemen serving a search warrant, gingkuha iya cellphone and laptop. Wow! Ganon? Terrible. This is excessive and scandalous display of state terrorism. Sobra-sobra na talaga. Grabe. So, hindi na po ito maganda. Anong kaso ni John Abines? Bakit may warrant of arrest ba siya? Bakit kinumpis ka ang kanyang laptop at cellphone? The Philippine National Police, lalo na itong si Torre, si General Diwata, has become an instrument of and a weapon of political persecution. Dapat po mapatigil ito, no? Nakakahiya at nakakagalit po ang ganyang ginagawa nila, no? Hindi ko pa nabasa ang anong nangyari. Sobrang may cyber libel. Cyber libel na naman, bakit kailangan i-kumpiska ang kanyang cellphone at ang kanyang personal na pagmamay-ari sa laptop? Hindi ko maintindihan talaga kung bakit ang Philippine National Police ay naging instrument and weapon for political persecution, harassment, and oppression, no? The way they did state terrorism against the religious organization and members ng Kingdom of Jesus Christ nila Pastor Kibuloy. Kaya sasamantalahin ko na mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, mga kaipanaw sambayanan, habang may magandang free wifi dito sa International Airport ng Vancouver. Ingat lagi, salamat sa tunay na balita, watching here. Mabilis, madaling araw, mahilig sila sa Friday. So, hindi nakapagpiyansa si John Abines. Friday siya pinasok, ganon, sa Cebu. So, sino po ang complainant sa kanyang cyber libel? Ay, ano bang araw ngayon dyan? Kasi dito ngayon is 21, ako nalito na si Ka Eric, na confused ako sa time zone. Ngayon dito is mga past 1 p.m., February 21. Watching from Milan, Ka Eric Ethel Baisa. Thank you. Mag-invite na kayo ng ating mga kababayan na manunood ngayon sapagkat baka maging busy pong schedule ni Ka Eric, I cannot consistently go live, no? Kung ganyan pong nangyayari kay Brother June Abines, isa sa mga independent social and digital media and social media commentators ng bansa, sa grupo ng mga independent political commentators, nakakabahala po yan at napakadelikado. At malamang mangyayari din po yan sa iba pang mga kagaya po ni John Abines, nila Ka Eric, na very critical po sa nangyayari ngayon sa mga pang-aabuso at mga pangungurakot sa pundo at poder ng gobyerno ni Marcos at nila Martin Romualdez. Good to know that you arrived safe. Watching from Vienna, Austria. Thank you, Ma'am Amy. Jobs, halonggit pa rin te. Yes, nagulat ako dyan sa balita tungkol kay Ginoong John Abines. That is something extraordinary na hindi mo alam na may warrant of arrest ka. Bigla na lang iniakyat sa korte. Kasi may proseso yan bago ka bigyan ng warrant of arrest o mapalabasan ng warrant of arrest. Ang gagawin dyan, magkakaroon muna yan ng preliminary investigation sa level ng prosecutor. So malamang yan ay ni-rush up, no? Ni-ratsada. Mahilig talaga sila mag-ratsada at mag-rush up, no? The way nila ni-rush up at ni-ratsada ang pansit canton at chapsoy na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte without observing the due process of law and the constitutional protection and guarantee on the equal protection of law. Search warrant lang daw ang dala, ha? So hindi pa siya pala kaso. Kasi kung search warrant po, may in-apply lang sila. Ibig sabihin po, ang search warrant ay they are trying to search something, kung ano pong nakalagay doon sa kanilang gustong hanapin. Magkaiba pong warrant of arrest. Ang warrant of arrest po, korte ang nag-i-issue din. Pero may kaso ka na isampa sa korte. Ang pagsasampa ng criminal case po, dumadaan yan sa prosecutor, sa city prosecutor o sa provincial prosecutor. Wala man siya gindala
ang phone lang niya kag laptop ang kuha. Oh, so baka cyber warrant ang tinatawag, hindi cyber libel. Kasi pag cyber warrant po ang in-apply, pero ang cyber warrant will proceed from a case. Kung wala kang kaso, bakit ka lalabasan ng cyber warrant? Ang cyber warrant po ginagamit yan para sa pag-confiscate at pag-custody ng mga laptop, cellphone, o mga electronic gadgets. Watching here in the UK, so kung may cyber warrant na inilabas para i-custody ang personal na gamit ni Ginoong Binis tungkol sa kanyang laptop at sa kanyang cellphone, malamang may kaakibat siyang kaso. Grabe to, terrible. Pambihira. This is very martial law type, mga kababayan. Ila subong was ato naman. I-orient nyo nga please si Ka Eric kasi nasa Vancouver, ang oras dito ngayon is past 1 p.m. February 21. So ang pagkakaalam ko mga 5 a.m. past pa lang dyan sa Hong Kong and Manila time, which is 16 hours delayed dito. So February 22 na dyan, tama ba? Pero bakit po ating gabi sila mag-search ba? Di ba umaga dapat? Oo nga, isa pa yon. At dapat po ang search warrant na yan ay witness ang mga barangay officials at hindi yan siniserve ng alanganin na oras. Kasi nga pagdududahan ang motibo at ang magiging resulta, pwedeng i-question nga yan sa korte dahil pwedeng mabigyan ng undue effect of intimidation, harassment, and possible abuse ang tinatarget sa isang warrant. Malamang cyber warrant po ang in-apply. Laban kay 5 a.m. tama nga, 5:02 a.m. Pero kuha na yata it's already February 22 sa Pilipinas. Tama? O sige, pag-usapan na natin yan ha. So ngayon, nandito ako sa Vancouver. I arrived around mga 12 noon, February 21 sa Vancouver International Airport. And right now, I'm awaiting for my connecting local flight sa isa pang lugar sa Canada. No, it's around 2 hours another flight. Mamaya-maya pa, I still have enough time para po makapag-live tayo. Kaya sinamantala ko pong ma-maximize ang free wifi connection dito po sa International Airport ng Vancouver. Sige, bakit nandito si Ka Eric? No? Hindi po ako tumatakas, although yun na po ang advantage consequence no sa mangyayari pong panggigipit, panunupil at pangaharas at possibility sa pagpapalabas ng illegal at mapang-abuso na warrant of arrest ng Kongreso ni Tambaluslos at ng mga alipores niya at ang pagkahabol nila o gagawin nilang illegal na pagdidetene kay Ka Eric at sa mga social commentators and political commentators na gumagamit ng social media. And there are 37 I think individual targets nila. Nasa top 5 daw ang pangalan ni Ka Eric as per result na tinatarget na aristuhin nila illegal at ikukulong ng illegal din kahit wala kaming mga kaso pa sa korte. So ako po ay naimbitahan na pumunta po dito sa area ng Canada. I will be around Edmonton, Vancouver, Toronto, Ontario, and Barrie. At marami po ang communities dito ng Filipino community groups no na magkakaroon ng solidarity activities in line sa panawagan nila na tutulan ang namumuo at napatuloy na pagkukunwaring demokratiko pa rin ang gobyerno sa Pilipinas, pero ang lahat ng mga political critics at mga political opposition, lalo na po ang mga affiliated o minamarkahan nila na associated o nasa linya ng Duterte political camp, hinaharas, ginigipit, tinatakot at hindi na nirerespeto ang garantiya sa constitutional provision sa Bill of Rights. Kagaya ng nangyayari ngayon dyan sa Tuwadcom and Tricyclecom, no? Nila Barbers at ng mga alipores na nila Paduano, na sobra pa sila sa hari sa buong mundo, that they weaponize Congress scandalously without any due regard for any constitutional guarantee of the Bill of Rights ng mga tao. Napakadelikado yan at even the Vice President of America, si Vice President Vance, ay pinupuna niya ang ganitong trend o kalakaran sa ilalim ni Marcos Jr. Okay? So ako po ay naimbitahan
kung kaya nandito ako sa Canada. And sabi ni Edith Forbes, Kuya Eric, wishing to see you sa nakita tayong mga Pilipino dito sa Vancouver. Oo, but I will be leaving Vancouver to Edmonton by around 6 or 7 p.m. So, hindi ko alam kasi, mag-isa lang kasi ako nagta-travel. Ang pick-up point ko will be Edmonton pa. So, kung nandito kayo sa paligid ng airport ng Vancouver, maybe we can have at least an hour of talk at makapag-solidarity tayo sa mga nanonood dito sa Vancouver. Number 2 po, ang mga Filipino communities and mga expatriates, mga overseas Filipino workers, and mga support groups na mga Pilipino na nandito sa paligid ng Canada. Malaki pong bansa ang Canada eh. It's a very huge country at napakalaki din po ng concentration ng mga Filipino communities dito, mga expatriates, mga immigrants, mga workers na nandito na po, nabubuhay at dito na rin po nagtatrabaho sa Canada. So I will be in the area of Vancouver, Edmonton, Toronto, and Barrie. So mga 12 days minimum. Pero kung ganun po ang nangyayari ngayon, welcome to Vancouver. Sabi ni Lourdes, keep safe, we support you always, Ka Eric. Thank you, Lourdes. Mga kababayan, I have multiple entry authority to travel sa Canada. Minimum of 5 years yan. At sa US po, I have multiple entry up to 10 years. 2032 pa po valid ang US visa ko. Hindi ko po alam anong mga options ngayon kasi pag siguradong umuwi ako dyan ngayon, sa kasalukuyang nangyayari po, ay may possibility po talaga na mangyayari yung ginawa nila kay Brother Jun Abines, na a-applyan nila ng cyber warrant, gagawan ka ng mga kaso para sikilin at supilin ka to the point na lalabagin ang mga individual constitutional rights mo at wala ka matatakbuhan kasi takot ang lahat sa kanila. And the Philippine National Police right now is being weaponized also to become an instrument and weapon for political harassment, political persecution, and a la martial law na Gestapo na ginagawa na hindi na sila objective at hindi na sila public protector, kundi sila ay protector ng mga politiko at sila ay implementor na po ng a la martial law na uri ng panunupil at panghaharas at panggigipit, the way itong si General Diwata ng CIDG is displaying his abuse and arrogance in power. Kaya nandito ako sa Canada kasi yan din pong topic ng mga at least 5 Filipino community groups. Kasama po dito ang Kingdom of Jesus Christ, international groups na nandito po sa Canada, mga SMNI friends natin, at pati po ang Maiso group sa Canada, at pati na rin po ang mga PDP and Duterte supporters na magtitipon-tipon. Welcome to Vancouver, Ka Eric, Saturnino Ramos. Ayun. Kanina nga po kasabay ko sa eroplano pagbaba, ang mag-asawa na galing sa Iloilo City, naga-Ilonggo, nagahiligaynon sila. Ilonggo is the people from Iloilo. Our language is Hiligaynon. So naghihiligaynon sila. So I talked to them in Hiligaynon. Si Brother Jose at si Star, ang kanyang wife, they came from Iloilo City, but they're staying now in, I think, Calgary. So they're going to travel around 1 hour from here. So naiwan ako. At sila mismo ay dismayado dahil nang umuwi sila sa Iloilo City, yun din po ang naobserbahan nila, ang paglaganap ng droga, ang panunumbalik ng mga sindikato at kriminal, at ang kawalan ng direksyon ng gobyerno sa Pilipinas ay nararamdaman nila base mismo sa salaysay at mga pagpapahayag ng kanilang mga pamilya, mga relatives nila na naiwan sa Pilipinas, no? It's very, very disheartening. Walang gana daw, sabi nila, na umuwi sa Pilipinas kung ganitong uri ng gobyerno ang masusumpungan mo, na walang direksyon, abusado, walang pakialam sa taong bayan, at kasabwat pa sila mismo nag-mention hindi lamang ng mga kurakot at mga malalaking negosyanteng mga oligarkiya, kundi pati na ng mga komunistang nasa loob ng gobyerno. So thank you Manong Jose or Brother Jose at si Manang Star. They are staying now in Calgary at dito na sila bumuo ng kanilang pamilya, but their heart still belongs to the country.
at lugmok na lugmok daw ang kanilang nararamdaman na makita nila ang kawalan ng direksyon ng gobyernong ito ni Marcos at ang kanilang sinayang na oportunidad ng pagbabago sa lipunan na supposedly po ay nagtuloy-tuloy nung panahon na ipinundar ni Pangulong Duterte ang mabuting pamamahala sa ating bayan. Okay? So, kaya ang mga kababayan nating mga Filipino na nakatira at nagtatrabaho at namumuhay na po dito sa Canada, they are coming up with their own personal resources, kaya nag-ambag-ambag sila at naimbitahan po si Ka Eric sa almost 12-day tour dito sa Canada. Pero sabi ko nga, open ako for 5 years, multiple entry po ang travel authority ko sa Canada. So I will now be weighing my options dahil sa ibinalita ninyo na pagkakaroon ng warrant of search, search warrant o cyber search warrant laban po sa mga personal na gamit ni Ginoong John Abines sa Cebu at pinangunahan pa ng CIDG. Napakadelikado po ito sapagkat they're sending not only a chilling effect but they're sending now a message na gagawin nila ang ganitong kalapastanganan sa ating proseso ng batas by weaponizing the law and weaponizing the Philippine National Police so that there will be systematic and massive violations of the individual rights ng mga tao na critical sa government, lalo na ang minamarkahan nila na mga social media and political commentators using social media, kagaya ni Ka Eric. Okay? So, nakakabahala, nakakagulat at nakakagalit because nakita lang natin ang ganyang lakas ng loob at arogansya, yung display of arrogance in power on how to be abusive in the mandate bilang mga law enforcement officers at bahagi ng law enforcement agency. Ngayon na natin muli nakita after how many years? Mga 40, 50 years na yan ang ginagawa sa panahon ng martial law during the time ni Marcos Sr. na pwede kang damputin, pwede kang pasukin sa bahay mo at pwede kang gawan ng mga kalapastanganan at walang batas-batas dahil ang batas ay ang mga military at ang mga utosang asong ulol na tagapagpatupad ng martial law sa lumang martial law sa panahon ni Marcos Sr. Nanunumbalik po ang ganitong mga nakakabahala at nakakatakot na uri ng kalapastanganan at ito lantaran ito na nagagawa ng pulis. Nagawa nila 16 days nilang nilusob at halos wasakin doon ang mga religious property and compound sa Kingdom of Jesus Christ at iba pang bahagi ng KOGC. Ang eskwelahan binutas ni Torian, binarinahan niya, jackhammer, nagdala ng mga minors at wala siyang nakita doon na Pastor Kibuloy kung hindi ang idinulot nito pagkatakot, pagkagimbala at pagkawasak ng mga building properties ng isang paaralan at ng mga religious sanctuary na nandun sa compound. At ito ngayon ay nakikita natin na gumagamit ulit sila ng ganitong highly arrogant and totally abusive na paggamit sa mga pulis at ginagamit sila sa political operations, hindi sa law enforcement. Ito ang problema ngayon ng taong bayan dahil ang pulis na mismo ang ginagamit para magkaroon po ng panunupil pang politika sa ating bansa. Samantalang hindi nila kayang gawin ang ganitong mga operations ng law enforcement laban sa mga totoong kalaban ng ating mamamayan. Ang mga communist terrorist group urban operatives, dapat ito mga ina-applyan ng mga search warrant at mga cyber warrant. At ito dapat ay ina-applyan ng anti-terrorism financing and anti-terrorism law implementation ng CIDG. Bakit ang mga sibilyan? Bakit ang mga ordinaryong mamamayan na gumagawa lamang ng kanilang pagpapahayag ng mga pagpuna at saloobin upang magkaroon po ng gabay ang kamalayan ng ating mga mamamayan kagaya po ng mga independent media vloggers and mga political and social media commentators? Bakit sila ang tinatarget? This is a very clear de facto martial law. Pag sinabi po nating de facto martial law, ibig sabihin po walang deklarasyon ng martial law, pero yung instrumento ng lumang martial law na ang mga police, ang mga coercive apparatus ng gobyerno na nagkukunwaring law enforcement, nagagamit po sila sa political harassment, intimidation, oppression, and state persecution
against the government critics na hindi naman kailangang itrato ng ganon. Ang sabi nga ni Vice President De Vance sa isang pagtitipon sa Europe na hindi marapat na gawin ng gobyerno, ang instrumento ng coercive apparatus niya ay gagamitin niya sa mga political opposition sapagkat yan po ay magre-resulta sa pag-collapse ng demokrasya at pag-abuso sa proseso ng mga ginagarantiyahan ng batas ng mga karapatan ng tao na maging bahagi po ng kritikal na diskusyon sa free market of ideas sa isang demokrasya. At yan exactly ang nangyayari ngayon sa Pilipinas under kay Marcos Jr. Mabuti na lang po at mayroon tayong social media. May age of information ngayon through YouTube, through Facebook po, nagagawa natin ang magpahayag. Nagagawa po natin ang magkaroon ng ganitong talakayang bayan kahit malayo si Ka Eric, I can still connect with you. Now you understand kung bakit anong ibig sabihin ni Ka Eric ng tactical recalibration. Ang ibig sabihin po niyan, sa isang laban, sa isang tactical na pakikipaglaban na wala kang kalaban-laban at wala kang kapanapanalo, kung ikukulong ka, hindi ka makapagpiyansa, wala kang kaso sa korte, just because ginamitan ka ng poder ng contempt powers ng Kongreso na inabuso nila, mawawalan ka ng tinatawag na freedom o maging malaya. Nakalagay po yan sa konstitusyon, sa Ligang Batas, sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Sa pamamagitan po ng pagkukonsinti ni Marcos Jr. sa abusado at lapastangan na uri ng pamumuno ng kanyang pinsan na ginagamit ng House of Representatives bilang political instrument for persecution, harassment, intimidation, and state oppression, at gustong-gusto ring makita ni Marcos na ganyan ang ginagawa ng Kongreso, wala kang kalaban-laban kasi ikukulong ka na hindi ka makapagpiyansa, wala kang kaso sa korte, at hanggat sila ay nandyan sa poder, hanggang June 30 yan, termino nila for 19th Congress, makukulong ka. Mabuti naka-exit ng maaga si Attorney Harry Roque, kung hindi mga 8 buwan siya makukulong nang walang kaso. At yan ang gusto nila sanang gawin sa kanya. Ganon din po ang nangyari ngayon kay Colonel Grijaldo. Wala siyang sahod at siya po ay nakakulong pa, mapapasok na sa mahigit 3 buwan. At hindi ko nga alam bakit hindi sila nagpetisyon for habeas corpus sa Korte Suprema. That only Colonel Grijaldo can explain. No? Hindi ko rin po siya nakakausap tungkol dyan. At ang malinaw po na yan din ang gagawin sa amin. So hindi po pagiging duwag ang magkaroon ka ng tinatawag na sidestep move. Ibig sabihin po, when the enemy have become so powerful with their evil machinations, with their evil schemes, that in that tactical level, hindi mo kayang suwagin ito ngayon dahil wala kang karapatan na tutulan sila dahil hindi nila kinikilala ang batas at ang proseso ng batas at wala kang kakayanan na ito'y mapapatigil. Ang best option is to sidestep and magkaroon ka ng self-preservation. Hindi po yan karuwagan, hindi yan pagiging duwag. Yan ay ang pagiging malakas ang loob mo na manatili ka sa battle readiness. Na pag nagkaroon ng tactical na pagbabago sa kalagayan, pwede kang bumalik. At pwede kang magkaroon ng panibagong lakas na mabubuo sa hanay ng mamamayan. Kaysa naman susupilit at ikukulong ka sa loob ng 4 o 5 buwan, hindi ka makakalabas. Hanggat nandyan po ang kanilang illegal na warrant of arrest na hindi naman sila korte pero parang sobra pa sa korte. Yan na ngayon ang mga message nila. So ano pong option mo if you cannot fight directly an evil force that is tactically strong? Ay dapat po magpalakas ka muna. Mag-sidestep ka hanggat ang taong bayan ay naghahanda na sumambulat ang galit nila at sila na mismo ang hatol na tapusin nila ang ganitong mga kalapastangan ang nangyayari sa ating bayan. Yan po ang possibility na options ni Ka Eric. Masakit yan sa loob ko na iwanan kong pamilya ko, ang mga anak ko, ang aking asawa, iwanan ko ang aking ina na may sakit at matanda na, at iwanan ko na naman ang bansang Pilipinas. Subalit kung kailangan yan para sa self-preservation, security and safety, ay gagawin ko po yon, mga kababayan. Pero hindi ko pa po sigurado kung ano ang mga options ko. Pagkatapos ng mga activities dito sa Canada, saka ko po yan titingnan. No? Pero nakita na natin kung paano nila abusuhin ang batas.
Doon sa Kingdom of Jesus Christ, wala silang malinaw na search warrant. Ang dala nila ay questionably na warrant of arrest, pero inokupa nila ng illegal, pinagwawasak at pinagwawasak ang property sa religious compound, pinagsasaktan ang mga religious workers, pati mga kababaihan na may namatay pa for 16 days. At sinabi ng Supreme Court na mali yon, pero ang Supreme Court hanggang doon na lang. Dahil tapos na ang kagagawan itong state terrorism na pinangunahan ng Philippine National Police upon the orders of Marcos and Abalos and Marbil. At tuwang-tuwang ipinapatupad nito ni Torre. Ang challenge natin kay Diwata Torre, doon mo gamitin ang tapang mo sa totoong kalaban ng mga mamamayan. Sa CPP, NPA, NDF na nandyan sa paligid mo. Doon ka mag-apply ng mga warrant of arrest, search warrant. At doon mo gamitin ang talas at lakas ng loob mo at talas ng inyong kakayanan sa paghabol sa kanila sa batas ng anti-terrorism law at anti-terrorism financing. Hindi yung mga kagaya namin ang inahabol nyo. Hindi nyo kami kalaban. Ang pagsasalita at pagpapahayag sa katotohanan upang tutulan ang pangungurakot sa gobyerno, ang abuso sa kapangyarihan at puder, at ang kawalang direksyon ng isang gobyernong bulok at bangkarote, yan ay tungkulin ng mabuting mamamayan. At dapat kinikilala nyo yan, General Diwata Torre. So kung matapang at matalas ka talaga, doon mo gamitin yung talas at tapang ng loob mo at ng kaisipan mo doon sa pag-file ng kaso laban sa mga totoong kalaban ng gobyerno na nagwawasak ng ating gobyerno at may mga track record at talagang mayroong misyon na wasakin ng gobyerno. Yung mga party list nila na nagpupundo ng NPA, bumibili ng armas, bala at ng mga allowances para sa mga Communist Party cadre nila. Yung mga gumagawa ng mga pagre-recruit ng kabataan, yung gumagawa ng pagkuha ng mga pondo from abroad o panggamitin para i-finance ang CPP, NPA, NDF operations, yan ang dapat iniimbestigahan mo. Yan ang nararapat at matuwid at nasa makatarungan na law enforcement. Hindi itong pangaharas pang politika. Sana mapatigil mo na yung ginagawa mo, General Diwata Torre, sapagkat hindi forever ay pulis ka. Mananagot ka sa taong bayan sa ginagawa mo. You will never be forever in power. So you can only redeem yourself sa pagtutol na gamitin ang Philippine National Police at ang iyong opisina sa CIDG sa mga pangpolitikang operasyon na ang layunin ay supilin ang karapatan ng mga malayang pagpapahayag at malayang pagsasalita ng mga tao.